Mga po sa inyo. Maraming salamat, Pastor Ting. Maraming salamat din, Ate Mercy, sa sharing. Prayer really works. Kumisan po kasi may pila na lang, no? Mahabang pila, or wala kang parking, mahabang pila din. At kumisan yung magsasara na yung booth, nakapila ka pa, may pupuntahan ka pang iba. It worked. Things, parang at the end, things eventually funnel down to something that, yeah, it works in the end. Meron po minsan na sumakay ako ng LRT. Akala ko nasa recto na ako, nagbabaan, kasabay ko, nakibabaan na rin ako, yung pala, kulang pa ako ng isang station. Sabi ko, ako ba ako sa Coresa ako na ako ba? Sayang ang 10 minuto. Kasi 10 minuto, usually 10 minutes ang average interval. Sayang, maaga pa naman sana ako, may magagawa pa ako sa 10 minuto. Bakit ba ako napunta dito, sabi ko? Lilinga-linga ako. Nakita ko yung isang karatula, black and white. Nalagay, talk to me. Nung nakita niyo ko yung talk to me, tapos God. Okay sila rin. Talk to me, God. Sabi niya, talk to me, God. Teka, sino pa kinakausap no? Talk to me, God. Isip ko, teka muna. Kaya yata ako nababa dito. Prayer ako ng prayer, hindi na ako nakapagdasal. 2 days na. Talk to me, God. Alam ko na kung bakit ako napadpad dito. Pwede po bang bilis-bilisan niyo na po yung susunod? Bilis-bilisan niyo na po yung susunod na train. Nakarating pa naman ako nakakayo sa schedule. Yeah, it sometimes works na in some mysterious ways. Na yeah, kakalabitin ka na hindi pa, parang sa'yo pala yung karatula. One day din po, nakasaya ko sa jeep. Narinig ko yung umaga-umaga, madali. Narinig ko yung nag-uusap. Sabi niya, hindi ko ba maintindihan niya sa pinsan ko na yan. Sabi niya, ang daming kaaway. Kahit ako kagabi, sabi niya, isinara mo namin pinto. Dahil ayoko nang marinig ang pinag-uusapan nila, lalo na siya. Pa-Bible pa naman. Bakit gano'n ang gamit? Hindi matapos-tapos hanggang sa bumaba. Kung ano-ano na lang, sabi niya. Kung hindi ko lang pinsan yan, sabi niya. Nung pag-uwi ko, kinausap ko yung aking miss, aking asawa, mahal na asawa. Sabi ko, may nakita akong, kasakay ako kanina. Nagko-complain doon sa kausap niya. Pero ang sabi niya, yung pinsan ko na yan, pa-Bible pa. Palagi na lang hawak ang Bible. Pa-Bible study pa. Pero bakit gano'n ang ugali? Pa-Bible pa. Sabi ko, bakit gano'n? Kapag pangit ang ugali at may hawak na Bible, sabi niya, bakit pa-Bible pa? Pero pag magandang ugali at may hawak na Bible, tanong ko sa kanya, ano ang sinasabi usually? Alam ko na. Ito kada yan. Maganda pamilya yan. Pero hindi sasabihin niya, pa-Bible pa. Pag maganda ugali, maayos. But that's how we look at it. Pag maayos ang ugali, we never see the Bible. We never see the affiliation there, let's say. Pero usually, our culture would say, ito kada yan, o ito kada yan, o nag-aaral yan, maganda ugali. Or galing sa magandang pamilya yan. Pero pag hindi maganda ang ugali, naku, kulang na lang sabihin, kasi yan, miyembro ng ganyan yan. Pero usually, ang Bible ang nagiging alibay, nagiging reason behind it.
Ang ating pong topic, nasabi ko nga sa aking kapatid at misis, ang hirap naman topic nito. Kasi yung aming teksto ay isang philosopher, yung sumulat ng Divine Conspiracy. Alam niyo naman po yung mga philosopher, ang hirap basahin ko minsan. Meron silang mga ginagamit na jargon, na words, na kung isa sila lang ang nagkakaintindihan. Pero our text is Matthew 5:30. Hindi ko po nilagay ang laman ng Matthew 5:30. Babasahin ko po sa textbook. Sa Bible. Matthew 5:20. Ano po ito mga Matthew 5:20? Matthew 5:20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of God. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will not enter the kingdom of heaven. Kung babalikan po natin yung Matthew 5:20, this chapter opens up with some illogicals. Okay. Jesus started out with ironies and somewhat illogical. Sabi nga ni Pastor, impractical, hindi nag-work. Ito yung sabi sa verse 1, Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside crowd. Sabi, halo-halo. May disciples niya, may Pharisees na doon, may Romano, may Gentiles. His disciples came to him and he began to teach them, saying, Blessed are the, yung sinasaulo po natin, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom. Blessed are those who mourn. Blessed are the... Bakit illogical? Sa mundo po natin, mukha talaga hindi mag-work. Bakit? What is logical pa? Okay. Blessed are those who have good resumes, so they can find jobs. Diba? Yun ang practical. Kapag pangit ang resume mo ngayon, mahirap ka makakuha ng trabaho dahil ang daming naghahanap ng trabaho. Paano yung blessed? Blessed, sabi niya, are those. Blessed are those who have connections. Kahit na may good resume ka, wala kang connection, they can find better jobs. Kung minsan nga, bali wala na yung connection, bawal wala yung resume, maganda na ang connection mo. Maganda ang takbo ng business. May connection Blessed are those who have capital, so they can put up their business. Yung iba, dami gusto mag-business, walang capital, saan ba ako kukuha? Kung minsan yung capital nila maliit. At wala naman silang mga collateral. Paano ba yan? And blessed are those who were born rich, for they can be richer. Mahirap born poor. Yun ang mga practical. Pero baliktad ang nandito sa Beatitudes. Poor. Nagsimula siya sa blessed are the poor in spirit. Blessed are the meek. Ito yung mga meek na to. Ito yung madaling ibuli. Blessed are those who hunger. Hanggang na blessed pa. Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemakers. Blessed are those who are persecuted. Usually yung peacemakers na namamagitan, kahit po sa tignan niyo yung textbook ng mga nakikinegotiate, kapag nag-fail ang negotiation, aangkinin niya yung sisi. Dapat ganun At kaya yung peacemaker lagi ang masisisi sa lahat. Siya yung pagbubuntunan lahat ng sisi. Siya ang sisisihin. How can you be a peacemaker lahat? Palagi sisisihin. Usually, negotiations don't usually end up with a good bargain. Minsan, naayos mo na, pag-uwi, may isip niya, di halo ako galit ko dito kakapila pa. So, Matthew 5:17 to 20,
Okay, simulan ko na, dagan po natin yan, no? Blessed. Blessed are those, okay, who insult you. Who from blessed? And then, ito tayo sa 13, sabi niya, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Well, kung nakikinig ka nun, preservative ka, how can you be a salt of the earth? Siguro yung isipin natin. Then sa 14, you are the light of the world. A city on a hill that cannot be hidden. So, kung titignan po natin, puro blessed, 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 and then, dumiretso siya sa kayo. Kayo ngayon. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine upon men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. You see good deeds, that they may see your good deeds. Okay, ito na. Let us be technical about it. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth. Until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. If we only become technical about it, siguro, nung pinapakinggan po ito ng mga sari-saring tao, nakita na nila na mukhang bago itong sinasabi niya. Mukhang hindi yata ito yung usually nating naririnig. Ang naririnig natin ay puro sabing bawal, bawal, bawal. Huwag niyong gawin, bawal. This is the law. Dito, nagsimula yung nagsasalita sa blessed. Kaya puro baliktad. And sabi niya, you are the salt of the earth. And then, dinugtungan niya na huwag niyong isipin. Do not come, do not think. Because you might be thinking of it right now, that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish. Hindi ko inaalis. Kung hindi, nandito ako to fulfill. Meron pong, madalas akong may nakakasalamuhan noon na those who, matawag sa akin, former associates. Alam niya na yung kasino. At it always ends up to this. At yung nagsasabi niya that they are the former associates. Yan, kasi yan sinabi dyan, no? I have not come to abolish. Hindi ko inalis. Nandiyan pa din, sabi. Masabi ko naman, pero tingnan niyo po yung word na ginamit din. To fulfill. Ano ba yung fulfill? Hindi niya sinabing to do. Ang sinabi niya ay to fulfill. Fulfill means, ay tingnan niyo po sa dictionary, to do and finish. Pag sinabi mo fulfillment, ginawa mo, tinapos mo. Kaya yung susunod na word, anyone who breaks one of these commandments and teaches them to do, the same will be called this in heaven. But whoever practices them, teaches them, this command should be great in the kingdom of heaven. At sinabi na dito, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Fulfill. Ginawa at tinapos. Yung isa, tapos. Accomplished. Everything is accomplished. So, well, pag dumating na sa usapan ganon, iba na yung topic. Kasi kayo. Sige, kasi kami. Parang nasisisi, di ba? Again. Pero yun ang word na fulfill. At ikaw na, kailan mo na fulfill? Paano yung fulfill? Para lang po may... kuminsan po kasi, I'm so glad na meron po tayong mga brethren that, kasi sa sociology, social science, meron talagang dynamics of change. Meron po mga tao na talagang nahihirapan sa pagbabago. It's now an emerging discipline na
Ang pagbabago ay constant sa mundo, constant din sa atin, sa lipunan. Kaya lang may mga tao talaga na pliant, flexible, madali sa kanila, less stress sa kanilang pagbabago. Merong mga tao naman na hard up sa pagbabago, konting pagbabago lang, napaka-stressful sa kanila. Lalo na kapag they have given up a lot. They have given up their career for the church. They have given up these things for the church. Sometimes they have given up their love. Yung mga girlfriend nila, boyfriend na iniibig nila noon. Nang dahil sa church, hindi nila napakasalan. Hindi nila niligawan dahil hindi nila natin ka-church. Di ba bawal mo din yan? So they have given up a lot only to think na babalik din pala tayo doon. Ano ba yan? Oo, sama loob. So, well, pag, meron po bang hangganan talaga yung loob? Well, puntahan natin yung Ephesians 2:14-16. For He Himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, dividing all of hostility, by abolishing in His flesh the law, and with its commandments and regulations. Oh, ano ba? Ano ba yun? Ayun na nga, ano ba lang? Kahit sa King James, ito din sabi. By abolishing in His flesh the law with its commandments and regulations, His purpose was to create in Himself one new man out of the two, thus making peace, and in this one body to reconcile both of them to God through the cross. So, kailan yung event? Ngayon. The cross did it. By which He put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through Him we both have access to the Father by one Spirit. Oh, eh di na-abolish na nga. Kaya na kasi binabasa natin ito ng ibang framework. Binabasa nung natin ito, pakapyaw, na yung mga commandments regulations sa again sa Christ, priesthood lang. Pero hindi eh. In-enumerate na nga ni. Commandments, the regulations pa, and the law pa. Ano ba? Dito na na lahat, and it was done at the cross. And what a good metaphor, kumbaga. May mention dito ng flesh, in His flesh. So, titignan po natin. May sinabi sa Luke 2 that He grew up gracious in the sight of man, in the sight of God. Diba, ibig sabihin, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa mata ng lipunan, ay walang maling ginawa si Kristo. Sa mata ng mga Pariseo, wala din siyang ginawang masama. He did all this. Kaya lang, at His death, it was fulfilled. The flesh was buried. Isinabuhay niya sa kanyang flesh ang lahat ng yan. Namatay yung flesh. Na-resurrect ulit ang flesh. Na-resurrect ulit siya. Na-resurrect ulit siya. May bagong batas na. What a good metaphor lang. You may have a different view. Pero if you think to look at it, yeah, at the cross He died. These things were also fulfilled. Then it was buried. Na-buried na rin lahat yun. And then, came out the grave. This time, ito na yung bagong covenant. Ito na ngayon magsisimula. Ito na yung daladala ko. Tingin nyo sa akin, may bago na tayong provision. May bago na tayong kasunod. This is proof na it was fulfilled. Hindi rin lang nagtuloy-tuloy. Kasi, pagkalit po tayo ngayon, sa Matthew 5, we may think of this as yung susunod, yung righteousness. Susunod parang batas din ang dating. Parang ang tingin ngayon natin sa sinabi ni Kristo ay mga batas. Kung baga may batas sa mga Pariseo, itong sa Beatitudes na to, at yung Matthew 5, Matthew 6, at Matthew 7, ay magiging parang batas din ng mga bagong provisyon ng kanyang kasunduan. Tinanggal, pinalik. There was even an argument noon na
Ang ginawa ni Kristo ay pinalawak niya lang. Hindi naman in-abolish. Pinalawak niya lang at binigyan niya ng clarification ang mga batas. Pero technically, ang sabi niya ay abolish, fulfill. So, ginawa at tinapos. Ano ba itong mga Pharisee na ito? Sorry po, at hindi ako maganda. Ang mga Pharisee, saan ba nagsimula itong mga Pharisee? Ito'y pinabanggit po kasi dito, unless you surpass the righteousness of the Pharisees. Sa buhay po natin ngayon, kumbaga ito yung mga interest groups. Na merong compelling power sa politika. Yeah, they are part of the Jewish religion, but they form a group because, alam po natin, that Israel was made captive, tinanggal sila doon, and then the Persians also went to the Middle East, nabalik ulit sila. Pagpabalik nila, nung tayo nila yung Second Temple, hindi na sila tulad ng dati. Kasi may inabutan na silang mga nakatira doon, mahirap na nilang paalisin. Hindi na, parang their practices now had been adulterated. More specifically, when the Greeks came. Masyadong inclusive ang mga Greeks. Ang sabi ko sa history, nung si Alexander the Great, alam niyo po kasi mga superstitious ang mga Greeks, they were naturally superstitious. Kaya nga sabi sa Acts, meron pa silang tinayong templo para sa unknown God. Kung kadami ng templo, ibang Diyos. Kung saan sila makapunta, para bang isang bayan, isang santo. Sa kanila, kung sino gusto mo, sino ba si Mars, sino ba si Neptune, sino ba si tatayo natin ang templo. At ang ideya nila ng Diyos, alam niyo po sa Greek mythology, andun sila sa taas, sa high heavens, the third heaven. Third heaven. Andun sila. At sila rin nag-aaway-aaway doon. Mag-aaway si Neptune at saka si Mars. Ngayon, yung away nila sa taas, bumabagsak sa away ng mga tao sa lupa. Kaya nung nag-away sila, napanood nyo na ito, na nag-away si Achilles at saka si Paris. Nag-cheer si Mars kay Paris, nag-cheer naman si Neptune kay Achilles. Dahil si Neptune ay God of the waters, si Mars ay God of war, God of land. So, ganun ang tingin nila sa mundo at sa langit. Kaya nung si Alexander the Great, sa history, nang nalaman na may templo dito sa Jerusalem at nandoon ang tunay na Diyos, nagmamarcha sila papunta doon, sinalubong sila ng mga high priest noon at sabi, huwag niyo po namang sirain itong templo namin. At ang sabi ni Alexander, I will spare it. Kaya lumiko siya, punta siya sa Iran. Anyway, simula po noon na na-spare ang Jerusalem, sinakop din mo sila mga Griego. Eh, nakigulo-gulo na ang mga Griego sa paano pagpili ng priest, politika na. Hindi na gaanong maganda ang turo, hindi na pure ang komunidad. Lumabas ang mga Pharisee, derived from Hebrew Pharisee, which means separated ones. Ayaw namin makahalubilo sa mga yan. However, it has been suggested that Pharisee may instead have come from the Hebrew Pharisee, meaning specifier, since they sought to specify the correct meaning of God's law to the people. The problem there, even the time of Ezra, was that paano ba natin susundin itong 600 plus law na ito na binigay ni Moses? Alam natin na ito yun. Paano natin ito isasabuhay sa atin? Ito yung mga grupo na nagsabing, ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo. The Sadducees are widely assumed to have been named after Zadok, a priest in the time of King David and King Solomon, although a less accepted theory alleges the date of their name from a later Zadok who lived in the 2nd century. Alternatively, some scholars have theorized the name Sadducee, which comes from Hebrew Sadiq, meaning the righteous. The Pharisees wished to embrace the poor people, and in particular through education. It was their desire and intention that everyone in Israel achieve the holiness through the study of the Torah. So, law, they want to look at the application of the Torah to their lives. Kaya lang, there is a
a problem there. In their battle against Greek education, pious Jews began from the end of the 2nd century BC to develop a national system of education. To the old scribal schools were gradually added a network of local schools where, in theory at least, all Jewish boys were taught the Torah. Siguro ito po yung karugtong sinasabi ni Pastor na gusto mong maging rabbi. Pero mostly boys would be educated like this. This development was of great importance in the spread of consolidation of the synagogue and the birth of Pharisaism as a movement rooted in popular education and eventually the rise of the rabbinate. Okay. Ano ang problema nang dumating na si Kristo at inabutan itong mga Pharisees nito? Isang grupo po sila na gustong maging holy. Maging holy itong komunidad, itong society na ito. Kasi that's the intention of the law. Kaya lang, may problema. So Matthew 23, 1-37, then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law, the scribes, and the Pharisees sit in Moses' seat. They are in a position of power. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do. For they do not practice what they preach. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Everything they do is done for men to see. They make their trafficas wide and the tassels of their garments. They love the place of honor at banquets and the most... Ito, kitang-kita po to usually kapag naimbitahan si Kristo, una pa dumarating sila, sabnahan sila, may kainan, yun rin po naimbitahan si Kristo, pero nandun ang mga Pariseo. And it's not a public gathering, it's a private gathering. They love to be greeted in the marketplaces and to have men call them rabbi. Ayun nga, the rabbinate. But you are not to be called rabbi, for you have only one master. Kasi pag rabbi, it's a position of power. Sabi nga noon, kapanahon po ng mga Greek, hindi ang school mo ang magsasabing magaling ka. Umabot sa panahon ng mga Romano. Pag sinabing magaling ka, hindi dahil graduate ka. Ngayon po kasi, saan ka mag-graduate? UP. Lasal, Ateneo. Okay. Noon hindi ganun ang tanong. Hindi saan ka mag-graduate. Ang tanong lagi, sino teacher mo? Makikitang magaling ka kapag magaling ang teacher. Kaya kapanahon pa ng mga Grego, sino teacher mo? Aristotle, Asipego. O Alexander the Great, sino teacher mo? Si Aristotle. Galing nga. Opo, si ba teacher mo? Kaya sila, Peter, bakit galing yung Pedro? Di ba mangingisda ka na? Juan, ikaw, sino ba ang teacher mo? Si Jesus. Sino ba si Jesus? Wala naman sa listahan ng marami. Oo, diba? Ganun yung usapan. Kaya sabi niya, huwag na rabbi ang tawag sa inyo. But you are not to be called rabbi, for you have only one master, and you're all brothers. Okay. So, mula dito, hindi na blessed. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the kingdom of heaven in man's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Woe to you, teachers of the law and Pharisees. Isa lang po ang theme nito, buong chapter. They are all hypocrites. They don't do what they preach. Meron akong pocketbook na hindi ko alam kung saan nanggaling, napulot ko lang yata yun. Hindi ko na rin alam kung saan ko napulot. It's all about Judaism. Hindi ko lang nadala. Good enough napulot ko. Kasi nakalagay doon na mayroong mga schools of thought after nito, after ni Christ. May mga ang dami schools of thought, dalawa o tatlo na pinagdidibatihan nila, may isa doon na ang law ay numbering 600 something. Yung pa yung original. Meron mga law na dinivide lang sa dalawa. Meron na isa. Sa schools of thought na yun, sabi nila, dapat gawin mong lahat yan para ikaw ay maging holy. Kaya lang, ang application ng mga ito, pag sila tinanong, ito gawin mo, ito gawin mo, pero sila hindi naman nila ginagawa. Ito yung accusation ni Christ. Kaya, do not do what they do. Para bang, hindi po biya,
Mamaya po yung we. They have the text. But where is the Spirit? Pumalabas na, yeah, alam niyo yung law. 600, 200, whatever. Dalawa, isa. What is? Where is the Spirit? Bakit ganyan ang nakikita sa inyo? The divide of Dallas River. Tama ba? Dallas River. From the text, sabi niya, a truly good person. One has found the kingdom and is living in its ways. Jesus then proceeds to give his overall picture of moral fulfillment and beauty in the kingdom of the heavens. It is one of heartfelt love toward all, including those who would be happy if we drop dead. And projects, but is a pervasive condition of vision, joy. Yeah. This love does not consist of acts and projects. Hindi yung something that we do. But is a pervasive condition of vision, joy, and love in which we habitually reside. This is the love of the same quality as God's love. This is the answer to what a true good person is. Actually, he wrote about this. Sa Matthew 5. Then, ang sabi ni Dallas River, if we look at the whole Matthew 5, we should not look at it as a sermon. It is not a talk. Kasi kung sermon to, hindi dapat preaching. Wag. Ito gawin. Hindi. Blessed. You are the salt. You are the light. Isa lang sinabi niya na do not think that I have come to destroy the law. But everything else is a discourse. Ito naman tayo. Ito ang problema ng philosopher. Ano po ba ang discourse? Ito ako nagkatahirap-hirap. Sabi ko, hirap naman ito. Kaya nga, last week pa sabi, uy, natanggap, sabi ni Sir, tinext ako, tapos, kasi hindi ako nagre-respond. Natanggap ko na ba yung chapter 5? Opo. Yes, Pastor, sabi ko. Yan, hindi ko masabing, hindi ko kaya naman ibigyan mo ito. Kaya hindi ko magawa yung sermon. Late pa lang ako. Discourse. Ano ba yung discourse na yan? Yan ba yung nag-aaway na asawa? Diskurso ng diskurso. Ganito po yan. Ito lang po kasi katulad po ng The Good and Beautiful God, na-mention din yung discourse na yan, the word discourse. Sa mga modern writers ngayon, the word usually crops up. Pero saan po ba nanggaling yung discourse na yan as a word? Actually, kung hindi ako nagkakamali, ang discourse ay sociological word na ginamit ni Jean Lyotard sa kanyang libro about postmodernism. Alam mo ba yung postmodernism na yan? Ito yung mga kinatatakutan ng mga postmodernist Christians. Ano yung postmodernism? Ang postmodernism po, kasi may makikita rin po kayo na mga writings about postmodernism which Christians try to defend against. Pero ano ba itong postmodernism? Yan po ay nagsimula sa highly industrialized and capitalist societies sa Europe and the US. Sabi nila, ang kanilang sosyedad ay naging highly scientific, that hindi na nila malaman ngayon kung sino ang pinagmumulan ng otoridad sa kanilang nalalaman. Bakit ganon? With the advent of the books, lalo na ngayon with the advent of the internet, you can just easily click on something and everything is provided. Hindi tulad noon, bago ng World War I and II, at go back. Pag sinabing scientist ka, ikaw ang otoridad sa iyong kurso. Lahat ng sasabihin mo, nga lang sila. Kahit sa konferensya, ikaw lang ang bida. Sa lecture mo, walang magtatanong, kahit mali yung sagot niya, ikaw pa rin ang tama. Ganon. Pagdating ng World War, after ng World War II, nung dumaganap yung computer, ay iba na usapan. Nung dumaganap ang libro, iba na usapan. Kahit na tayo nagbabasa ng libro, nakikidiskurso natin, akala mo tayo alam natin. Ang hirap nun, sabi nung nagsulat si John Lyotard, ang hirap niya,
Hindi na natin ngayon malaman kung sino ba talaga otoridad sa atin. Kayo ba nagtatanong ako? Ako nagsasalita. Sino ba talaga? Dumating na tayo sa puntong ganon na napaka-scientific na ngayon hindi pa yun. Sabi niya, kapag nag-usap-usap yung mga nakarinig na yan, kala mo sila nag-otoridad, hindi mo na may malaman, sino ba ang original nito? Lalo na sa internet, sabi niya, ang dami-dami-dami ng ganyan. To the point na kailangan mo munang mag-doubt. Yun yung punto ng postmodernist. Postmodernist sa doubters. Magda-doubt ka muna sa dami ng nalaman mo para mo malaman kung ba talagang tunay na knowledge. Who validates it? Yan ang tanong. Who should validate what I know? Ang presumption, ikaw kasi alam mo na yan eh. Kaya mag-validate ka sa sarili mo. Kaya, sabi niya, knowledge doesn't come in a linear fashion, hindi from the authority and down. It is a discourse. Nag-uusap-usap yung may mga alam, nag-uusap-usap yung kukunti ang alam, yung wala alam, nakikiusap na din. Hindi mo na alam kung sino otoridad sa lahat. Well, how does the society proceed that way? Well, it does. Yan yung sinasabi niya. And that is a discourse na sinasabi. Ito po ang sabi ni Dallas Willard. Itong Sermon on the Mount is a discourse on a hill. Sabi niya, hindi naman mount yun eh. Hill nga lang yun eh. But it's a discourse. Ito po ay usapan. Hindi ito parang otoridad. Intelligent. Jesus was intelligent anyway. Hanggang ngayon, umabot tayo sa diskurso pa ito. Postmodern na. Pasok pa din yung sinulat niya, postmodern period na. Diskurso itong sermon na ito. Hindi actually siya sermon, kundi discourse. Paano naging discourse? Okay. Law as God intended, it remains forever essential to the kingdom, and Jesus made it clear to his hearers that its aim is to bring those who follow him into fulfillment of the true law. The fulfillment he had in mind was not for the purpose of making them humanly acceptable. Yun ang sabi niya. Tungkol dun sa Pharisees. Kasi nakikita lang sa Pharisees, pinakikita na yung panlabas. That is quite another matter. But the fulfillment of God's law is important because the law is good. For it is right for human life. And the presence of the kingdom brings us all that is right for human life. Now, how does discourse come in here? Kung titignan niyo po, let's begin from 21. Palaging nagsisimula siya, you have heard that it was said long time ago. You have heard that it was said to the people long time ago, do not murder. That is the law. Yun ang mawawala. Yun ang fulfill. Do not murder. But I tell you, that anyone who is angry with his brother will be subject to the judgment. What he gave were principles and not laws. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin, but anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. So, kung mabasa niyo po ito, hindi niyo lang siya tatanggapin na, uy, wag daw ako papay. Kung hindi, ang itatanong niyo ay, paano yun? Paano kung, parang pinakausap mo yung, paano kung yung kapitbahay ko ay galit na galit sa akin? Ang sagot siya ganito, therefore, if you are offering your gift at the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the other. Under do not murder pa nito. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Paano po kung masakit ang loob ko? Settle matters quickly. Parang nangungusap. It's a discourse. It's the text answers back. Ito mismo ay hindi batas na, oy, settle your matters quickly. Hindi. Lagi nang itatanong mo sa sarili mo, paano po kung, what if my brother sins against me? What should I do? Ito. Actually, settlement of Matthew 18:15 says, okay, yeah, Matthew 18, sabi dito, paano po kung meron to the church? Therefore, if you're offering an altar, and then remember that your brother has something against you, paano po kung
may nare-remember akong may naka-offend sa akin. O may na-offend ako. Ano po gagawin ito? Well, sabi dito, umuwi ka muna. Huwag ka muna tumuloy. Settle with him. Iwanan mo eh. Huwag sinabi mo ka nang bumalik ng service ng hangga. Huwag ka sabi, huwag ka nang makiservice sa amin. Hindi eh. Uwi ka muna at ayusin mo yung makireconcile ka muna sa'yo. Pero kung ikaw hindi naman na-offend, Matthew 18:15. Matthew 18:15. If your brother sins against you, go and show him his fault. If you're offering a gift at the altar, and then remember that your brother has something against you. Ang brother mo ay may something against you. Ikaw ang na-offend. Ikaw ang naka-offend. Punta ka muna doon. Ayusin mo muna yan. Pero kung ikaw naman ay na-offend, ay go and show him his fault naman. Ikaw ang nasaktan. Talaga magtatagpo kayo. Kasi ikaw na naka-offend, uwi ka muna. Kung siya din ay kamiyembro natin, ikaw ay na-offend, eh pupunta ka rin sa kanya, ay talaga anong gawin, magtatagpo kayo. At mag-uusap kayo, and you will settle your matter and be reconciled. And that is actually the principle. What is the principle then? One of the principles, madami kasing principle. Eh huwag niyo naman gawing alibi pag-church at sabihin natin na okay ako sa Diyos, active ako sa church, pero behind it is a relationship that is broken. Ayusin yung broken relationship, and then maki-service tayo. Hindi yung we hide behind holiness, but behind us are broken relationships. That is the principle here. And then, adultery. You have heard that it was said, ayun na naman, do not commit adultery. That is the law. That will be fulfilled. But I tell you, that anyone who looks at a woman lustfully, they have already committed adultery. Ano ibig sabihin? Well, huwag mo lang isipin. Huwag ka na lang mag-isip ng ganun. Kasi given some opportunities, baka magawa mo eh. Baka mangyari. Kaya huwag mo na lang isipin. Don't entertain the thought. Walang iniwan niya sa kubet. Huwag mo lang isipin na kukunin mo. Baka given the circumstances, baka kunin mo. Huwag mo na lang isipin. Oath. Again, you have heard that it was said a long time ago, do not break your oath. That is the law. But keep the oaths you have made to the Lord. But I tell you, sabi niya, do not swear at all, either by heaven and earth. Paano kung mangungutang ako? Ako collateral. Pwede mo ba sabihin, bahala ang Diyos. Pag-pray ko yan. Na mababayaran ka na. Tama ko ba yun? Collateral mo ang Diyos. Talagang gagawin ko yan. Dahil God yan eh. Ay paano kung hindi ka na-prosper? Anong punto? Huwag mo na lang isamang ang Diyos dahil baka mapupulaan pa, masisisi pa ang Diyos kapag hindi mo nagawa yung mga bagay. So that is the principle. Paano po kung you are discoursing, hindi ka lang tanggap ng tanggap, ikaw din yung sumasagot doon sa iniisip mo. You have heard that it was said, eye for an eye, tooth for a tooth, but I tell you, do not resist an evil person. Kapag ang hirap po nito, no? Paano po kung ang kapitbahay ko? Ultimo po yung balat ng bubble gum. Nandito sa ating doorstep, pero kami ng kapitbahay. Ikaw na yan, hindi. Nakakita sila ng patay na daga. Ako nakapatay yata, may namatay na patay na daga. Ay nilagay dun sa likod ng mismong door namin. Hindi na lang niya itinapon. Kahit na umamoy yun, maalis. Nandito pa sa tatapakan mo talaga patay ng daga. Ang ginawa ko, ay ginawa ko, tinapon. Ay yung one time.
Magkakonekta kasi kami yung kontador ng tubig namin. Naiwan yung bukas. Yung kanyang faucet. Hindi tulo na tulo ang tubig. Eh, sinulatan ko na lang. Naging sa ilalim. Dadami po ang babayaran natin, sabihin kung hindi niyo po isasara ang faucet. At kung sana po ay may patay na dito. Sana po ay sa kaso na. Biro mo sabi dito, oh. Do not, I tell you, yung sabi niya, but I tell you, do not resist an evil person. Wow! Do not resist an evil person. Oh, ang bigat nun. Evil na nga eh. Kumbaga, ang evil, talagang ayoko dyan, evil yan. Do not resist na rin. Ang hirap na mga paano po kung ang kapitbahay ko gano'n. Eh, sagot naman dyan lagi. Ayan o, do not resist. If someone strikes you on the right cheek, turn to the other also. If someone wants to sue you, take your tunic. If someone forces you to go a mile, go another mile. Give to the one who asks you, and do not return. May pasagot kasi dyan. Pray for those who persecute you. Yan ang punto. Eh siyempre, kapag naman kinakawawa ka na, hindi ko ba nilipat? Problema ko na eh. Eh siyempre, pwede naman. Pero ang prinsipyo doon, pwede ka umalis, lumipat ka na ng bahay. Pwede naman. Pero the principle there stays. You still have to pray for your enemies and pray for those who persecute. Yun yun. Pwede, di pa tayo bahay. Pray tayo na mas malaki. Huwag naman natin ipapray na, sana itong kapitbahay ito. Masarap tirisin eh. God, pwede bang yung kapitbahay ko na yan eh? Maputulan sana ng para umalis na sila dito. Sila yung paalisin mo. Baliktad. Pray na sana yung magbago sila. Kung magbabago sila, nasa kanila na yun. Ngayon, kung hindi po sila magbago, pwede po bang mas malaking bahay at mas maayos na neighborhood na meron kami? Okay, bibigay naman yun. But the point is, the underlying principle is, pray for them. Then, kahit yung mga gusto mo ng tirisin, galit na galit ka. Eh, wag mo nang isipin na something bad will happen to them. Yan yung isipin. Ibig sabihin, eh, ipagdasal pa rin natin sila. The point is, how can we surpass now the righteousness of the Pharisees? Okay. That's what it says. Eh, kailangan yung righteousness ni Jesus ang nasa atin. Yun yung sabi niya, but I tell you eh. Kasi, pwede naman po tayong baguhin. Pwede tayong baguhin ang reliyon. Pero si Jesus ba yun nagpabago? Pwede tayong baguhin ang nagsasalita sa harap. Pwede tayong baguhin ang mga pariseo. Pwede tayong baguhin ng isang seminar. Pero hindi maaaring hindi yung si Jesus. We need the righteousness of Jesus. Ano pa yung we should surpass the righteousness of the Pharisees? Others should see that in us. Others should see that Jesus is in us. It is the garb, it is the dress that we wear. Makikita ka niya sa kanya. And others will also believe and have faith in Jesus because Jesus that they see is in us. Hindi lang nakita nila si Jesus, kung hindi, nabago din sila dahil nakita nila si Jesus sa iyo. Madaling awayin yung kapitbahay na yan. Eh, ikaw, itago mo yan. Mali yan. Susumbukan sa barangay. Pero nakita na yan ng kapitbahay mo si Jesus sa iyo. Baka naman kung iba ang reaction mo. Sinabi dito, kung makita nila si Jesus at pagbago sila, at kung lilipat sila ng ibang community, ay maging blessing din sila. Ay may kwento sila sa iyo ngayon. One time in my life, meron kasi kaming kapitbahay. Ako yung naglagay ng diba? Hindi, nabago sila. Hindi lang nakita nila yung ganda ng attitude mo kung hindi nabago sila. That is the righteousness. What is the challenge for us now? We may have the text, but where is the Spirit? Yung sa Pharisees, they have all the texts, but where is the Spirit? Okay, tingnan po natin ang John 14:25.
John 14:25. But this is to fulfill what is written in their law, that they hated me for the reason. When the Counselor comes, where I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. For the Spirit will testify. Where is the Spirit? Well, where Jesus is, the Spirit is, Jesus will be there also. And then 16:5-11, now I am going to him who sent me, yet none of you ask me, where are you going? Because I have said these things, you are filled with grief, but I tell you the truth. It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness. The Spirit will lead us to Jesus Christ. Jesus Christ will be the substance of that righteousness. Sabi ko nga, kung ang tinitignan natin ay yung may sumulat ng ating agreement, ating bagong kontrata, at ang nakasaad sa kontrata ay si Jesus, ang iyong Lord and Master. Ay di ang tingin lang natin ay puro si Jesus. Nasaan ang bakas? Ano sinasabi na? Nasaan ang bakas dyan? Kailangan ko bang ilagay si Jesus sa 600 laws para makita natin kung sino siya? Di ba tama lamang na principles na sabihin niya? Di ba tama lamang sabihin God is love because everything holds up to it? At dahil nga isang diskurso yan, eh tanongin natin siya ng tanongin. Paano po kung gano'n sasagutin? Sumasagot. Tanungin niyo sa prayer, paano po kung ang kapitbahay ko, paano po yung kung ang aking kasama sa trabaho, eh ginanito ako. Ano po gagawin mo? May sasagot at sasagot. Kahit nasa LRT, talk to me. Yun ang sagot. Talk to me pala yung sagot. Because the Spirit, it is the ministry now of the Holy Spirit that comes in. God doesn't have to put Jesus in so many laws. Hindi na kailangan yun. Ito, ibinigay na niya yung Holy Spirit. The Holy Spirit will provide the rest. Kaya, the challenge is this. Meron po tayong mga discipleship text. Meron po tayong mga libro na ginagamit ngayon. We may have the text, but the challenge to us now is, where is the Spirit? Pag-uwi natin, kailangan makita yung Spirit. And that is the worthless